tuloy na-anticipate kung kantahin sa langit yan eh. Yung nasa kaharian na ba? Tapos nandoon sa trono ng Panginoon, tapos kakanta. Amen? What an anticipation na pwede nating i-expect kahit nandito pa tayo sa lupa. Yung choir, narinig nila yung ating mga singers. Tapos ang tanong sa kanya, tama ba? Tama ba yun, Mon? Ikaw ba yun? O sino? Dito ba sa simbahan nyo, tinatanggap ang membrong, pero i-relay ninyo kung ano, paano, ano ba si pastor, para marinig nila kung ano. Kayo na mismo, kasi nandyan naman kayo eh. Amen? Pero ako muna, magpahinga muna ako. Di muna ako magpipreach. Mamamaril muna ako. Hindi kayo, no? Ibon. May ibon tayo. Sa Sunday, maraming handa. So, ihandaan nyo mga sarili nyo. Kainin nyo lang ang pwede. Ang hindi pwede, itanong nyo muna. Baka kasi, ang inyong makuha na putahe ay hindi nyo kinakain. Kasi po, mix-mix sa Sunday. Mayroon tayong exotic food. Opo. Kaya, nako, maniwala kayo. And so, whatever and whoever are visitors on Sunday, if you can bring your family, you're invited. Just come and enjoy our fellowship together. So, without any pinaka-finale natin, let us go to the Word of God. Amen? Please open your Bible in the book of Psalms. For our challenge ngayong umaga, Psalms chapter 78. Psalms chapter 78. Okay? At ang ating verses, matatagpuan sa verse number 18. Verse number 18 up to verse number 22. Follow me as I begin reading. Okay? Psalm 78 verse 18. Ang sabi ay ito, and they tempted God in their heart by asking meat for their lust. They speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Behold, he smote the rock, that the water gushed out, and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? Therefore the Lord heard this, and he was wroth. So a fire was kindled against Jacob, and the anger also came up against Israel, because they believed not God, they believed not in God, and trusted not in His salvation. I want you to note, pansinin po ninyo yung verse 19. At ang verse 19, may malaking katanungan, can God furnish a table in the wilderness? Let me challenge you by giving you a message entitled, Provision in this Pandemic. Provision in this pandemic. Mga minamahal ko, alam natin na mahirap sa panahong ito. Mag-amen naman kayo kung totoo. Marami sa ating mga kapatiran na wala ng trabaho. Marami sa inyo na may mga business na tigil ang business. Economy was down. Hello? And because of that, hirap na hirap. Naubos ang pera ng ating gobyerno sa pamimigay. Hindi pa rin natatapos ang pandemya. Many of you can testify na ang mga businesses ninyo ay humina. Mga paupahan, 3 buwang hindi
siningil. Talagang wala. Churches are down too. Kaya nga, napag-usapan natin na ang lahat ng ating malilikom sa ating church, happy birthday church, ibabayad natin sa ating lapses na utang sa kuryente. Alam nyo, nagkakahalaga magkano? Nasa 50,000 yan. Di madali. And many will ask, can God? Can God provides sa needs namin ito? Maybe some of you, hindi ko naririnig, pero maybe iba sa inyo, may mga sitwasyon na pagdating sa pananalapi, hirap din kayo. Amen? Totoo yun. Even may mga loved ones kayo sa abroad na nawalan ng trabaho. But did God knows that? Alam ba ng Diyos? Amen? Alam ng God? Pero I praise the Lord sa testimony ng Sam. Nagkaroon tayo ng testimony sa church na ito ng mga nakaraang ilang mga linggo. At hindi ako nakarinig na nagkulang ang Diyos. Lahat ng mga membro natin nag-testify that God was been so good. He provided all the needs. Wow. Amen? Tapos, may pandemya na nga, handa pa tayo ng handa. Para wala namang, hindi naman pwedeng sabihin, God never provide. Tingnan nyo mga katabi nyo. Para namang hindi namayat. Lalo pang tumaba. Amen? Can God provide? Sa linggo, may special offering na tayo. Maghahanda pa tayo. Ang bihira. Sabi ko nga, may ilan, sinagot yung litson. Sinagot yung fish fillet. Sinagot yung ice cream. Sinagot ang wag na lang yun. Amen. Sinagot yung, ano nga yung chop suey. Sino ba bang sumagot? Sinagot yung ice. Ba, may ice. Kaya wag niyo niyang palamigin. Mayroong ice tayo ditong ibibigay. Mayroon mo ang ating isang senyora, hindi senyor. Okay? Sabi ni Apong Pers, Pastor, ilang ice ang kailangan? Bira. Amen? Baka may iba, sasagot dyan ng pabukas. Amen? Ang ganda eh. Pero hindi ko po ma-express yung aking pasalamat sa Diyos eh. Opo. Kaya kung minsan, kahit hindi na masabi sa salita, tuturo na lang luha mo. Pero God, sabi nga doon, tears are a language God understand. Ganun eh. Amen? Basta't uunahin mo si God at you will never fail God. In your promises, hindi ka bibiguin ni God. I'm really praying, mga kapatid, na after this pandemic, may magiging milyonaryo sa simbahang ito. I'm really praying on that. Baka isa ako. Bakit ho? God furnace a table. Ay, nako, ang hirap namang i-preach ito. Naunahan na ng emotion ko eh.
Pero mga kapatid ko sa pananampalataya, nais kong mahamon kayo ngayon. Totoo po, naghahanap ako ng maliit na kambing. Walang mahanap na maliit. Kasi pag maliit naman, para wala. Nakahanap ako. Ang budget ko sana ay nasa 4,000 lang. Ang nahanap ko, 7,000. Sabi ko doon sa tao, pwede ba? Babaan. Sabi niya, 6,000. Sabi ko, sige. Bakit niyo po bibilhin ito? Nagtanong ibang makakasama ko, Pastor, bakit kayo bibili? Kayo gagastos. Hindi ho. Gusto kong gumastos, kinuha ko ito, kinuha naman ng membro, kinuha ko ito. Volunteer ng volunteer. Sabi ko, ano kaya yung sa akin? Amen? Kaya sabi ko, kambing na lang. Tapos binabudgetan ko na. Alam nyo, ang ibinigay, ang laki. Sabi nga, ang mahal. Lagi kong sinasabi, sa sarili ko matipid ako. Pero pag sa gawain ng Diyos, mayaman ako. Hello? Bakit po? Naituro ko na yung prinsipyo. Kung narinig nyo kahapon yung preaching, ganda. Ang tagal eh. Kasi buong buhay ni Joseph. Anong prinsipyo pagdating sa pananalapi sa buhay ni Joseph? Sabi ni Joseph kay Pero, 7 years of plenteousness. 7 years of crisis. 7 years. Okay? Ewan ko, sino sa inyong nanood sa live stream kagabi? Okay. Ano ang tinuturo sa Bible pagdating sa management of money? Hindi pag ikay kumita ng pera, gastos ang una. No way. Pag ikay kumita, ang unang prinsipyo kaagad, savings. Not spending. It is savings. Kaya sabi ni Joseph, pero kung nais mong makasurvive yung Egypt sa plenteous years, save. Save, 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 save. Imbak, 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 imbak. Kaya ginawa nila yun. 7 years of plenteousness. Kaya sabi ko, pag kayo binigyan ng pagkakataon kumita at pinagpala kayo, ang isip nyo kaagad, hindi gastos. Imbak. Of course, kung may utang, unahin, bayad ang utang. Sabi ko nga, pag ako may utang, kaya ayaw kong mangutang, mga kapatid ko lang, bakit? Kasi ako yung tao, hindi ako makatulog pag may utang. Hello? I don't want to borrow. Narinig nyo na ako, ang sabi ko, mangungutang lang ako pag una, mangungutang lang ako pag kailangan ng simbahan. I will borrow because of the ministry. Pero sa sarili ko, kaya kong titipirin. Hindi kami mangungutang. Are you with me? Okay? Yun lang ang prinsipyo. Bakit po? Una si God eh. Akala ko nga, kami giver na, pero alam nyo, I'm really proud of my children. Bakit? Pag si Sir Simon, alam mo ba si Sir Simon walang trabaho yan? Yung love gift niya ditong binigay ng simbahan sa kanya. Pinadala doon. Sa Pangasinan. So, bakit papadala mo doon? Mayroon akong estudyanteng pinapaaral doon. Biro mo. Lahat. Kaya kini-question siya ng mayaman niyang kaibigan. Bakit ka ganon? Pag may pera ka, ibibigay mo lahat. Sabi niya sa mayaman naming kaibigan, di bali na. Ikaw, kasi pinayaman ka na ni Lord. Kaya kahit na magbigay kang pakunting-kunti, okay lang. Kami iba eh. Bakit ho? Hindi pa kami mayaman eh. Kaya ibigay namin lahat muna. Para ano? Ibalik naman ni God yan eh. Hello? Alam nyo,
you cannot exhaust the source of God. Hindi. So, ginawa ni Joseph, savings. Tama, hindi? Save. Natapos yung savings, years. Pambihira. 7 years of famine. 7 years. Kung babasahin nyo, I think nasa chapter 37 ng Genesis. Pambihira, first year pa lang, yung mga tao sa Egypt, nagkakwa na. Pabili. First year pa, pabili ng pagkain. So, that year, binili nila ang pagkain. Lahat ubus pera. That year, Second year, balik uli kay Joseph. Pabili uli. Iwala ng pera. Sabi niya, tinitinda namin ang aming mga bakahan, ang aming mga tupahan, ang aming mga kambingan, lahat-lahat ng mga flocks. Tininda. Bili naman si Joseph. Owned ni Pero eh. Amen? Ika-third year, wala ng mga tupa. Sabi niya, mamamatay kami sa gutom nito. Anong ginawa? Dinala nila, ito ang aming mga titulo ng lupa. Ito mga lupa namin. At pati na sarili namin, tinatenda namin sa iyo. Ano nga niyo ibig sabihin? Ubus. They become servant of Pharaoh. Why? Itong prinsipyo. Kaya dapat savings muna bago spending. Bakit po? Mayroon pang ilang years, 3-4 na years ng famine. Wala na silang makain. Bakit po? Nang ininterpret ni Joseph yung dream ni Pharaoh, question. Okay, at tinalaga siya bilang governor ng buong Egypt. Hindi ba alam ng mga Egyptians na may 7 years plenteousness at mayroong 7 years famine? Alam, hindi. I really believe alam. Kita naman nilang ginagawa ng kanilang governor eh. Alam nila. Pero bakit? Second year pa lang, ubus na. Bakit? In the years of plenteousness, they never saved. Hindi sila nag-impok. Hello? At yan ang problema ng mga Pilipino. Ang ugali ng Pilipinong kailangan dapat baguhin ay ano? One day millionaire na spirit. Ubus-ubos biyaya, bukas tutunganga. Pag kumita, waldas. Mali. Remember, all the blessings that the Lord has put in your hand comes from Him. Manage it well. Para ano? Ang reward ng management ay ito. Trust more if you manage well. Lalaki. Lalawak. Amen? Hindi ho yung mensahe ko ngayon. Libre po yan. Introduction pa lang yan. Wala pa ako sa introduction ng mensahe. Ano ba yan? Pero sinasabi ko po sa inyo, importanteng prinsipyong ito. Importante po yan. Mayroon akong ilang mga membro dati dito na nag-a-abroad. Pagkatapos biro mo, pag tumanda na lang, hindi na nakabalik sa abroad, tumanda na lang, ang kanya lang na i-provide bahay. Bahay lang. Ilang taon kang nag-a-abroad, Brad? Pastor, the rest of my life na. Anong nangyari? Bakit ganun? Kaya sabi sa akin, sana, Pastor, nung una pa lang ako nag-uumpisa, nakilala na kita. Siguro, ang yaman ko na ngayon. Ano bang ginawa mo? Abroad. 3 years. Pagkatapos, pag-uwi. Good time dito, good time doon. Dating mga kaibigan, dating kamag-anak, larga. 1 buwan pa lang, ubos na ang pinagtrabaho sa buong taon. Mangungutang na naman para makabalik. Mismanagement kasi. Huwag niyong gagawin, lalong-lalo na kayo bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na kayo magpundar, unahin. Hindi kayo nag-abroad dahil sa
kayo ay mag-abroad para sa mga kaibigan nyo. No way. Kayo nag-abroad dahil sa mga pamilya nyo. Invest in your family. Hello? Amen? Ganun yan eh. Ang nag-inspira sa'yo ay pamilya mo. Nais mo ang pamilya mo matulungan, maiahon, gagandang buhay. Hindi mga kaibigan. Amen? So, ganun lagi. Plenteous years, save. Pagdating ng gipit-gipit, manage well, higpit sinturon konti, dahan-dahan lang, amen? At may dudukutin ka at hindi ka mauubusan. Hanggang darating, makatapos na ang pandemya. Now, sila po na warningan. Ang masakit, na warningan sila pero hindi sila nakinig. Hindi sila nag-prepared. Kaya marami sa Egyptians, naging slave lahat. Bakit po? Alam nila ang mangyayari pero hindi nila pinakinggan at sinunod. Are you with me? Si Joseph, nandun yung pattern eh. Bakit hindi sundin? Amen? So, ito na. Kaya, pag kayo binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, don't you ever think that your life has always the abundance. Darating ang oras, parte ng buhay, nagigipit-gipit din. Katulad nito. Ang masakit doon sa kanila, napagsabihan sila, hindi nila sinunod. Tama, hindi? Ito, dumating ang pandemya, hindi tayo napagsabihan. Wala na sabi, hoy, magkakaroon ng COVID-19, handa kayo! Hindi din sinabi kung hanggang kailan. Amen? Tapos, anong ginawa? Anong tinuro ko sa inyo? Nang dumating yung COVID-19, sabi ko lahat tayo caught unaware. We don't know how severe was this. But it was really severe. Kaya bakit ko nasabi po? Because isa sa kapatid ko, nahawaan. At dumating sa punto na siya nag-50-50 sa hospital. And I have plead to the Lord and I have cried so much. At ngayon ang kapatid ko everyday nakakausap namin. Already well. Amen? Ngayon, kaya sabi ko, ang COVID-19, may purpose si Lord sa amin. Alam niyo kung ano? At karamihan na sabi, dati-dati, mga mahal natin sa buhay sa ibang bansa, hindi kayo nagkakausap. Wala kayong pakialaman sa isa't isa. Ngayon, pambihira dahil sa COVID-19, nagpapanalangay na araw-araw, nagkukuntakan araw-araw. Tama? Hindi. Ang ganda eh. Kaya may magandang ginagawa. Amen? Caught unaware tayo sa COVID-19. Ang natural outcome at saka response is this panic. 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 Fear. Tama? Hindi. Maririnig yun sa mga preaching ng mga pastor yan. Pero sabi ko, should that be the spirit of the believers of today? Kaya ang preaching ko mula noon hanggang ngayon ay tungkol pa rin, nire-relay ko lahat sa pandemya. Bakit? Nandito pa tayo eh. Amen? Ito pa. Sa time ni na Joseph, 7 years sinabi of famine. Pero sa pandemya natin, hindi natin alam kung kailan ito titigil. Walang end. Paano sinabi? Pag nandyan na yung vaccine, sabi nila 3 months, 4 months, or maybe a year. Pero wala pa rin katiyakan. Pero pag may vaccine, magpapaturo kayo. Hindi rin. Bakit? Baka una, you cannot afford. Number 2, baka pagpaturok mo, katulad ng dingbak siya, patay ka. Tama, hindi? Kaya sabi ko, pambihira, dapat ang unang tuturukan, lahat ng bibili ng vaccine. Sila muna magpaturok, buong pamilya. Pag nangamatay sila, kayo na lang magpaturok. Ayaw ko. Tama, hindi? Mga government official, dapat yung mga kurakarakot, yung mga sa DOH, at saka yung mga sa PhilHealth, dapat yan turukan ng kwan eh. Amen? Ganun eh. May pandemya na nga, ang dami pa rin mga taong kurap. Ganun talaga mga unbeliever. Amen? Hindi natin alam, kaya ang sabi ko ay ito, tipid-tipid tayo habang may pandemya, dapat tayo nag-iimbak dahan-dahan.
na kahit gaano katagal to, ako kinukonsidera ko na wala nang travels o mga kapatid. Lahat ng nabayaran kong ticket sa aeroplano para magta-travel sa ibang bansa. Hindi ko na konsiderang magta-travel ako ngayong taon. Bakit po? May pandemya eh. Although sabi nila ang number 1 bansa na kung saan hindi naapektuhan ng COVID-19 at saka free na bansa ay Vietnam. Hindi ko lang alam kung totoo. Amen? Mayroon na kaming ticket ni Mrs. papuntang Vietnam. Nakaschedule na yan by October. Nabayaran ko na po. Babayaran nyo na lang ako. Parang nag-iisip pa kayo. Ang request ko kasi dito, sa church natin, na kaysa pa pabakasyonin niyo ako sa Puerto Princesa, pabakasyonin niyo ako sa ganito, ganyan, just recreation. I rather go, pariho din kasi yung expenses, I rather go to the foreign missions and look at them and support them. Kasi ma-inspire lalo ako eh. Napag-usapan na natin yan, you agreed. Amen? Pero nakabili na po ako ng ticket ko for that. Pero hindi ko na dinidesire na umalis by this time. Kasi nakakatakot. Hindi naman ako takot mamatay. Pero sabi ko nga sa inyo, minsan nag-preach ako din sa iyo, parang nakakahiya, no? After all na paglilingkod sa Diyos, parang mamatay lang ako sa COVID-19. Parang namang nakakapangit. Amen? Although may mga pastor pong namatay sa COVID-19, hindi na sila nakita ng kanilang mga loved ones. Trinimate na lang kaagad sila. Tama? Oh, sabi ko, parang nakakahiya. Ewan ko lang ha, sa akin lang yun, sa akin lang. Personal ko lang. Nakakahiya. Kaya Lord, hindi dapat ako mamatay sa COVID-19. Sa iba na lang. Ibang paraan na lang. Huwag lang dyan. Amen? Mamatay ka sa tuwa. Pwede na yun. At least, pogi pa rin pag namatay kasi nasa tuwa. Pero sa lungkot, naku, pinakapangit ka pag sa kabaong. Bakit napapunta tayo doon? Hindi na. Ay, naku. Diyan pala tayo sa umpisa. Ano ba yan? Amen? Pero tandaan nyo, management. Sa panahong ito, please manage well. Kung ano mayroon kayo, manage well. Amen? Ha? Yung mga nag-i-invest natin, you need, lalong-lalo kayo may hawak sa investment, ingatan nyo yung mga pera namin. Yung ginarantihan nyo, walang malulugi. Kayo magbabayad sa amin, pambihira. Hindi. Alam ko yan eh, nagre-report sila sa akin, mga kapatid ko eh. Oo. Confidence naman ako sa mga young people natin ito. At silang pinapanalangin ko maging milyonaryo una para pag may milyonaryo dito, sigurado din, guaranteed, magmimilyonaryo din ako. Amen? Ganun lang kasimple. Pero tuloy-tuloy lang. You need to learn to what? To number 1, put on God first your confidence and trust. Can God furnish a table in the wilderness? That is still the question. Okay. Kanino question ito? This is the question of the doubters. This is the question of people who dwell in unbelief. These are the question of people that are complaining every day. These are the question of those people who are not content, who are not satisfied with their life. Question ito ng mga tao na kung saan ay hindi naniniwala sa Diyos. Ganon din ba tayo? I don't think so. Amen? Can God furnish a table in the wilderness? Can God provide a table in this crisis of COVID-19? Bakit nila tinatanong ito? Tingnan nyo kung anong klaseng mga tao ito. Number 1, they have an attitude problem. Kaya pag kayo complain of what you have right now and not satisfied with that, unang-unang problema mo, may problema ka sa ugali. Hello? Amen? Ano pa?
they have a heart problem. Basahin nga natin, verse 8, verse 10, verse 22, verse 27 of that Psalm 78. And might not be as their fathers. Wow. Why? As stubborn, rebellious. Hindi lang sila po complainin, stubborn na tigas ulo, rebellious pa. Amen? Oh, a generation that set not their heart aright. Wow, they have a problem of the heart. Amen? Whose spirit was not steadfast with God. Ang ibig sabihin, ang kanilang attitude, ang kanilang espiritu, hindi nakatuon, hindi faithful kay God. Hindi steady with God. They never, consistent in their in the claim of the promises of God. Wala. Verse number 10. They keep not the covenant of God. Hindi nila sinusunod. Okay? And refuse to walk in His law. Because they believe not in God. Wow. And trusted not in His salvation. Yun ang problema ng mga taong ito. At sana hindi ito ang problem natin. Amen ba? Okay. He rained flesh also upon them as dust. And feathered fowls like as the sand of the sea. Ginawa ho yan ng Panginoon eh. Okay? They have an attitude problem. They have a heart problem. Ano pa? They have a spirit problem. Alam niyo, pag ang tao nagdidwell sa pessimism or sa pagiging negatibo, ang hirap po pong i-encourage eh. Ang hirap po pag ang pananaw niya ay negatibo, ang hirap talagang i-inspired ng tao. Lalong-lalo na kung hindi naniniwala sa magagawa ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung 7 years of plenteousness na na-announce sa land of Egypt, supposed to be, people of Egypt should not be a slave to Pharaoh. Bakit? The announcement was given, and the people should be able to prepare. But they did not. Bakit? Nalaman nila, pero hindi nila pinapaniwalaan. Tama, hindi? Amen? The rebellious character is revealed. Bakit po? Chapter 8 ng Deuteronomy verse 2 to 3. Anong sabi? And thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead thee this 40 years in the wilderness. To what? To humble thee. Ang ibig sabihin, mayayabang sila. May pride sila. And to prove thee, subukin ka, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or no. Kaya kayo pa ipadadaan sa wilderness at diyan kayo susubukin para makita ninyo kung ano ang mga ugali ninyo at kung sino kayo. Hello? Grabe. And He humbled thee and suffered thee to hunger and feed thee with manna, which thou knowest not. Neither did thy fathers know, that He might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ano sinasabi ng Panginoon? Kaya ako kayo ipapadaan sa wilderness, kaya ako kayo padadanasin ng pandemya, para ano? Para may panahon kayong mag-aral ng salita ko, kaysa sa puro na lang kayo, material ng material, ang concern nyo lang puro physical. Bakit? Nakakalimot na kayo eh. Busy lagi kayo sa trabaho, pero ang pagsasamba sa akin ay nakakalimutan nyo. Hello? Kaya habang may pandemya, tuloy ang paglilingkod kay God. Para makabawi ka naman kay God. Amen? Makabawi ka naman. Para na-please na naman si God, kaya i-bless ka niya. Tama, hindi? Amen? Ganon kagaling eh. Ang galing ni Lord talaga. Hindi kayo makukuha sa pasabi-sabi lang ni pastor, ha? Hindi kayo makukuha sa preaching ng salita niya. Padalhan ko kayo ng crisis, tingnan ko lang kung hindi kayo ma-down lahat at mayroon kayong panahon. Manatili sa bahay.
Mayroon ka mong panahon na magbasa ng salita ko. May panahon kang dahil ikaw ay down, mananalangin ka. Malambot puso mo, hindi ka magmamayabang. Bakit? Kasi kailangan mo ako ngayon. Amen? Wise si God. Galing. Amen? Amen? Oo. Kaya mga kapatid, may purpose si God. Amen? Their rebellious character is revealed. They have a proud and boastful heart. Amen? Kaya alam nyo, ang Diyos hindi tumitingin po sa panlabas lang na anyo. Tumitingin si God sa puso. Ang sukatan lagi ni God, puso. Kaya huwag kayong ma-deceive sa magandang anyo. Tingnan nyo, puso. Pastor, kahirap naman tumingin sa puso. Di naman nakikita. Totoo yun. Kaya dyan papasok yung dating. Sa alin una? Dating, courtship. Sabi una, ang una daw ay courtship. No. Ang una, dating. What is dating? Dapat alam nyo. Dating is knowing the opposite gender through letters, through what? Talking. Knowing the opposite gender lang. Wala pang relasyon. At pag ikaw lalaking matuwid at mabuti, hindi ka manliligaw sa ilalim ng tulay, hindi ka manliligaw kung saang puno-puno. Hello? Hindi. Manliligaw ka sa tamang lugar. Amen? Ganon kasimple. Ganon ang prinsipyo. Nakaka-relate? Opo. Amen? Tatagal tayo nito, pag ganito, maniwala kayo. Hindi ko matatapos ng mensahe ko, mabihira naman kayo. Pero ito maganda eh. Ganun yan. Sa tamang panahon at sa tamang lugar. Sabi nga nila, true love can wait. Fake love, do not wait. Enjoy na enjoy si Brother Pedelo. Amen. Hoy, nakarami ka na, no? Kung mababalik ko lang. Amen. Ganda eh. Okay? Ganun po yun eh. Right timing. And right timing is always God's timing. Knowing the opposite gender. Anong tawag noon? Dating. Dating yun. Knowing the opposite gender is dating. Gano'ng katagal? May oras yan, may date yan. Gano'ng katagal yan eh. Alin ang mas matagal sa tatlo? Courtship, engagement, dating. Alin ang pinakamatagal? Alam na nila yan. Kasi naturuan ko ng mga yan. May kodigo yung mga yan eh. Oo. Ang pinakamatagal dating. Bakit pinakamatagal? Kasi knowing the opposite gender. Paano ba knowing? Hindi po kilalanin mo yung lalaki lang o babae. Hindi po yan ang kikilalanin nyo lang. Kikilalanin nyo number one ay ito. Hindi lang yung babae. Pag ikaw ay nagdi-dating, una, kikilalanin mo ang pamilya. Pamilya ba ng mga luko-luko yan? Pamilya ba ng mga sugarul yan? Pamilya ba ng mga bungangera at bungangero yan? Pag nadikit ka dyan at nalahian ka ng ganyan, patay ka. Yun yung dating. Kikilalanin mo. Kilalanin mo kung anong background. Lahi ba ng mga bubo yan o ng mga matatalino? Pag bubo yan, huwag kang magpalahi dyan. Bubo ka na nga, magpapalahi ka pa. Dalawa na kayong bubo. Pastor, ay naku, maniwala kayo. Hindi namin kayo natutuhan. Sa church, sa Baptist Church lang kayo matutunang marami.
Nako, maniwala kayo. Dating pa lang yan. Kaya matagal. Kasi alamin mo yung pinaka-root nila eh. Itong ang mga anak ko, nag-uusap-usap eh. Puro mga lalaki kasi. Ikaw, kuya, paano? Pag ikay nagkagaroon ng girlfriend, sino ang gusto mo? Tapos nagpapayabangan eh. Pag ako, kailangan. 3 M. Anong 3 M? Matanda, mayaman, madaling mamatay. Luko-luko. Ganon eh. Bakit? Kasi mahirap tayo. Kaya sabi ko sa kanila, kayong mga lalaki, tatandaan nyo ito. Ito lang sa pamilyang ito. Hindi ako gagastos sa kasal nyo dahil wala akong panggastos. Mag-asawa na lang tayong mayaman para ano siya ng gagastos. Libre tayo. Nakuloko talaga. Mga ganun, pero biro-biro lang yan. Pero may katotohanan yan. Kasi pwedeng truth yan, pero half-truth. Amen? Kaya alam nyo, kaya hindi pa nag-alarsawa yung mga anak ko. Opo, alam mo bakit? Naghahanap pa ng mayaman eh. Hindi. Oo. Laging sinasabi nila yan. Alam mo pa, kuhan kasi. Kahit na pinalaya muna kami. Kahit kami na magdidesisyon, pero pa alam mo, kaya hindi pa. Kasi pambihira. Pag wala kaming mapakain, papaano na? Totoo nga naman. Sabi ko, pag kayo mag-asawa na, hindi kayo pupunta dito sa bahay, hindi kayo pipisan dito, umalis kayo dito. Bakit? Magdadagdag na naman kayong papakainin. Dobra. Amen? Ganun lang yun eh. Oh. Kaya sabi ko, kinakailangan. Kaya, alam nyo, ayaw pa nila kasi ang sarap ng buhay namin dito sa bahay. Kami ang pinapakain. Pagkatapos ngayon, kukuha ka ng papakainan. Ako, patay kami dito, paalisin kami. Ako magpapakain. Kaya sabi ko, wais talaga mga ito. Amen? Ganun lang eh. Pero alam niyo mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi naman nag-fail ang God. Nandiyan naman siya. Now, tingnan nyo. Kinakailangan puso. Nagets nyo, mga men? Mga young men, nagets? Ang basihan, puso. Hindi anyo. Kasi mamaya, maganda ang anyo. Ang sama naman ng puso. Pang-artistahin. Di mag-showbiz na lang siya. Sa showbiz, 2 ang tinatanggap dun eh. Kaya ako hindi pwedeng mag-showbiz. Bakit? Hindi, reject ako sa showbiz. Bakit po? Kinakailangan, pag ikay sa showbiz, sobrang ganda mo. Accepted ka doon. Qualified ka. At ano pa? Kailangan sobrang pangit mo para accepted ka. Sobrang ganda, sobrang pangit. Ako, hindi ako sobra eh. Katamtaman lang ako. Kaya, hindi ako obra doon. Amen? Ganun lang. Ganun kasimple. Kaya hindi magandang sobrang maganda. Hindi din sobra. Hindi din maganda ang sobrang pangit. Bakit na ba? Change the topic. Okay. Puso ang basihan. Hindi anyo. Okay? Amen? Puso. May pusong busilak sa Diyos. Kahit gaano pa yan ang mukha, basta't maganda puso, maganda pa rin yan. Kahit napakagandang mukha, ang puso naman ang pangit, pangit talaga yan. At yan ang maging kasama nyo habang buhay. Kasi sa buhay Kristiyano, walang number 1, walang number 2. Sa buhay Kristiyano, 1 is enough, 2 is too much, 3 is poison that can kill a person. Walang nag-i-amen Isa lang! Isa lang! Hindi gather all and select the best. No! Mali yan. Nang ang Diyos nag-create ng babae para kay Adam, isa lang si Eva. Kaya ang tawag sa babae sa Greek word ay is. Is. Ano ba? Lalaki ba ang is? Okay. Ang babae ay siya. Tamang-tama, is siya lang. Yun. Kaganda. Amen? Isa lang. Kaya kinakailangan hindi ka magkamali. Paano di magkamali? Sangguni muna sa taas.
prayer muna. Amen? Pero ang mga anak ko, sobra na sa prayer. Wala pa rin. Bahala na sila. Kaya, alam nyo, saan si Ma'am Sir Balinas? At saka siya, pambihira sila, may apo na. Oh, ako nakikiapo na lang. Wala pa eh. No? Pero mo, may apo na si Ma'am Balinas. Kaya makikiapo na lang. Hoy, 11:44 na, hindi pa natatapos ito. Okay, question. Madali na ito. What was in the wilderness? Ano ang nasa wilderness? Tingnan nyo ito. Get this. Sinabi ko minsan sa inyo, Egypt is the land of not enough. Egypt is the land of not enough. You can write that down. Ang Ehipto po, illustrated sa mundo, it's not enough. Kasi walang satisfaction doon, wala ka sa Panginoon eh. Okay. Wilderness is a land of barely enough. Barely enough. Nakakaraos lang. Wilderness. Pero tandaan nyo, promised land is the destiny. Hindi ang promised land langit. Bakit po? Ang langit, wala nang laban. Sa promised land, may kalaban pa eh. Mayroon silang i-overcome. So, promised land is a picture of a successful, Christian life. Believers, matured believers, a successful Christian life while on earth. Ang design ni God, promised land, para hindi lang tayo manatiling mahirap. Promised land is the land of more than enough. Hello? Amen ba? Now, pero ano ang nasa wilderness? Number one, wilderness is a place of emptiness. Wala akong natutubo doon. Alam ko, yung mga nagtatrabaho sa abroad, sa Saudi, alam ko pag wilderness, nung unang panahon, wala ka talaga, walang production doon. Empty ang lugar. Ano pa? Wilderness is a place of loneliness. Hello? Amen? Ano pa? Wilderness is a place of dryness. Amen? It is a place that cannot be inhabited. Hindi ka pwedeng matira doon. Kasi pag natira, pwede kang dumaan. Pero pag tumira ka doon, tapos ka. Kasi walang production doon eh. Kaya hindi kailanman dinisign ng Panginoon na ang kanyang mga anak manatili sa wilderness. They will just passing by for a test. Pero can God provide a table in the wilderness? He can. Tingnan natin. So tandaan nyo. Nakita nyo? Nakita nyo? Una muna, balik tayo doon. Doon sa tatlo. What is wilderness? Wilderness is a place of emptiness. Wilderness is a place of loneliness. Wilderness is a place of what? Dryness. It is a place of deadness. Ilagay nyo pa. Walang nabubuhay. So, hindi katulad ngayon. Ngayon yata, artificial na eh. Pwede na nilang maayos na sa wilderness may tutubo kasi mayroon ng ginagawa silang maganda. Amen? Amen? Maganda rin pala tumatagal-tagal. Kasi may dagdag pa. Dami oh. Oo, pang birthday yan. Mabihira. Kaya, hindi lang tayo kakain ngayon dito. Kaya wag nyo na naman problemahin yan. Wag nyo na rin problemahin munang tumagal-tagal tayo ng konti. Amen? Okay? Na. Ito yung mga quotes na I'm contemplating on this. At mga kapatid, sana makuha nyo yung mga quotes na ito. Ano yung mga quotes na yan? Number one, I rather walk with God in the dark than walk alone in the light. Mas piliin ko pa, lalakad ako sa dilim, kasama ang Diyos, kaysa lalakad ako sa liwanag na kung saan di ko kasama ang Diyos. Bakit po? Mas safe ka pag kasama mo si God. Did you remember Joseph? Ano sabi doon, nang siya'y sinold, to Egypt, mga kapatid ko, ang sabi doon, the Lord was with him. He is not only alone. The Lord was with him. At yun ang pinaka-the best na companionship. Yan lagi kong sinasabi. Sa mga mag-a-abroad nating membro, siguraduhin nyo, pag alis ninyo, kasama nyo ang Diyos. Habang kayo ay nandoon, kasama nyo pa rin si God.
Pag uwi nyo, kasama nyo pa rin ang Panginoon. Pag kasama nyo ang Panginoon, ang mga pangarap ninyo matutupad. Matutupad yan. Bakit po? Sabi doon, the Lord was with him, at sabi doon, the house of his masters was prosperous because he was a prosperous man. Joseph was a prosperous man eh. God blesses the life of his the family and the life of his master because of Joseph. Ganda eh. Pagkasama mo talaga ang Panginoon, talagang masagana ang buhay. Kahit na nasa crisis, may pandemic. Hello? Amen? Oh, ito pa. I rather walk with God in the wilderness than walk alone with wealth. Mas piliin ko sa wilderness ako lumalakad kasama ang Diyos. Kaysa lalakad ako sa masaganang buhay, wala ang Diyos. Next, I rather walk with God in this pandemic than walk alone in prosperity. Pag prosper mo ang buhay mo, wala naman hindi mo man kasama ang Diyos. Bakit? Iniwan mo siya eh. Kinalimutan mo siya. Kaya ang pasabi talaga ng Panginoon, Deuteronomy chapter 8 yan, ang sabi na, don't forget, pag kayo pumasok sa land of promise, if I have given you a house full of good things, your wealth increases, do not forget the Lord. Nang umpisa si Solomon, kasama niya si God. Pero maniwala kayo, mahal na si God in his early life. Pero alam niyo ba at the end of Solomon, that he was so frustrated kaya nasulat niya ang Book of Ecclesiastes? Bakit po? At nang sa kasi tumanda na, nakalimutan niya si God. Ang kanyang pag-ibig na nasa Panginoon dati, napapunta sa iba't ibang babae. Kaya ang kanyang end ay hindi maganda. Gusto niyo gayahin siya? Sige, tingnan ko lang. Kung hindi kayo iiyak the rest of your life. No. Masagana nga. Yeah. Pero wala si God. Masaya? Hindi. Lagi kong sinasabi, hindi masama ang magiging masaganang buhay. We want that. Pero dapat masaganang buhay kasama si God. Masaganang pamilya na kasama ang Diyos, masaya ang pamilyang yan. Maniwala kayo. Sa Bible yan. Amen? Amen? I rather walk with God in the shadow of death, sabi ni David, than walk alone in a sheltered life. Hindi ho eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, I rather walk with God kahit nakapiranggot lang ang pagkain. Nakasama ko ang Diyos. Enjoy yan. Kaysa masagana lahat pagkatapos wala si God. Hindi ganun ang buhay. Marami yan. Marami kayong makikitang taong mga mayayaman pero hindi kasama ang Diyos. Wala pa rin ang buhay. Miserable. Ang dami nilang hinahanap sa loob. Kaya siguraduhin natin kasama natin si God. Amen? Amen? Now, tingnan natin. Una, God's answer. Can God provide a table in the wilderness? The answer is yes. Verse 29. Verse 29, so did they eat? Nakakain ba sila? Yes. Nabusog ba sila? Yes. And were well fed. Sabi niyan, well fed. Well filled. Hindi lang well feed, but well filled. Pambihira, hindi lang masarap na pagkain. Pambihira, masarap na sarap din talaga. Busog na busog talaga. Sinong nag-provide doon? God. Amen? And for He gave them what? Their own desires. Binigay, hindi. Binigay. Can God give? Yes. God's answer, they did eat of God's provision. How many years? How many years? Itong pandemya kaya makaabot ng 40 years? Huwag naman. Okay, naniniwala, hindi aabot ng ganyan katagal? 7 years? I don't think so. But remember this, God is already tested. He can provide
even 40 years. At hindi lang siya nag-provide sa isa, He provide millions in the wilderness. Hello? Woo! They were well fed and well filled. Okay? Next, they receive what they desire. Kahit na bad ang kanilang mga ugali, mga kapatid, kung anong ninanais nila, pinuprovide ng Diyos. Walang tubig, mapakla ang tubig. Hindi mapakla, mapait ang tubig. Pinasweet yung tubig, pambihira naman. Walang tubig, alam nyo mga kapatid, kung titingnan nyo at susundan nyo yung spirit and attitude ng mga taong ito in the wilderness, sa kanilang paghingi, ang style nila ng panghihingi, murmur at saka complain. Yun ang style nila panghihingi sa Diyos. Na makinig kayo maigi magulang. Pag ang inyong anak nanghihingi ng padabog, na namimwersa at namimilit pagkatapos ang tingin sa iyo para kang kainin. Matuwa ka kaya bilang magulang magbigay? Na parang siya ang magulang? Na parang siya ang kumikita, siya ang provider? Kung sabagay, may mga provider talagang anak. Pero matutuwa ka kaya pag ganung ugali ng mga anak mo? Hindi Kaya alam nyo mga bata, pag gusto nyo bibigyan kayo ng mama nyo, ng papa nyo, alam nyo, kinakailangan, magaling kayong mag-bulatsing. Bulatsing. Magaling kayong bulatsing ba yun? Na alam mo ba, ang ganda mo talaga ngayon. Kagad ka sabi ng nanay, alam ko na naman yan, mayroon ka na naman gusto, ano? Di ba? Totoo, hindi. Sige ma, pag hindi mo punta ako kay Apo, Apo, mas malambot ang puso ni Apo, amen? At si Apo, mayroong kota yan, mayroong binibigay, kaya punta ako Tama, hindi. Magaling yung iba. Pero kung ikaw, masyadong masungit, hindi ka talaga bibigyan. Tama, hindi. Kaya pambihira. Kaya kailangan magaling kayo, magaling. Mga bata, tinuturuan ko na kayo. May ice cream pagkatapos nito. Pero bibili kayo. Hindi libre yan. Ice cream ni Sasha, yan. Bihira yan. Kaya, mamaya na. Anong answer ni God? Did God provide? Yes! They receive what they desire. God provided. Next, tuloy. Pangalawa, ang bilis lang pala Next, God's purpose. Anong purpose ni God? Ito po, basahin natin. Importante po ito Okay, ang purpose ni God ay ano? Ang sabi doon, 1-7, okay, sa chapter 78 ba yan? Okay? Yes. Verse 6, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Alam niyo po mga kapatid, kaya ito tinuturo ng Panginoon sa kanila for them to see na, hey, what your attitude and your spirit as the old folks, as the one who is matured enough, ano man ang mga ugali ninyo, tinuturo nyo yan sa sunod na henerasyon nyo. Ayaw natin ang mga henerasyon nyo ay maging kaugali ninyo ang sama ng mga ugali nyo Are you with me? Ang pinaka-purpose niyan para ang kanilang next generation matuto. Okay? For the next generation to see and learn from the mistake and success of their old folks. Ano? Makinig kayo maigi, kayong mga next generation, mga young people. Walang magulang na perpekto. Kayo din, hindi perpekto. Pag nakita nyo ang mga mali ng mga magulang ninyo, wala kayong karapatan na laitin sila. Kasi anak kayo. Ang magagawa nyo lang ay ito. Respetuhin nyo at matuto kayo sa mali nila.
Na pag kayo na ang magiging matanda, hindi nyo na gagawin ang kanilang maling nagawa kasi natuto na kayo sa kanilang pagkakamali. Amen? Learn from their mistake and do not emulate it. But, pag nakita nyo ang success ng mga magulang nyo, copy it. Kukupyahin nyo. Bakit po? Kasi yun ang nagbigay sa kanila ng tagumpay. You learn from their success also. Amen? Kaya anumang mga nakita nyo sa nauna sa inyo, matuto kayo. Matuto talaga kayo. Learn your lesson. Para mas maganda ang magiging estado ninyo sa buhay pag natuto kayo sa mga tao na nauna sa inyo. Okay? Magiging less ang inyong mga mistake because natuto na kayo sa kanila eh. Mas more knowledgeable kayo. Bakit? You have the pattern that you have seen. Amen? Okay? God's instruction is to see, learn. Okay? Set their hope in God. Itong ganda eh. Mga parents, mga magulang, dapat makita kayo ng mga anak nyo na naglilingkod ng matapat sa Panginoon. Makikita kayo ng mga anak nyo nagmamahalan. Yun po nakikita ko sa nanay tatay ko eh. Nanay at tatay ko sa probinsya, kahit ang tatay ko nasa forest guard kasi yung tatay ko nagbabantay ng bundok. Kabay mga magkakaingin ganyan, kinukuha niyan, siya po ang nagsisita. Pag pumunta si tatay yan pag umuwi sa bahay yan, maniwala kayo mga kapatid. Kita ko kung paano aalagaan ni tatay yung nanay. Ang nanay ko naman, very talaga knowledgeable din kasi si nanay ko, siya lang ay tapik sa pamilya or parang nadikit lang sa pamilya, pero pinagkatiwala sa kanya ang pagmamanage ng lupa. Doon naman magaling ang nanay ko. Pagmamanage. Parang katulad ni Mrs. ko, galing talaga mag-manage yan. Ako, burara ako eh. Pero siya hindi eh, organize eh. Tapos di niya nakakalimutan. Ako ang makalimot ko eh. Kailangan naka-record. Amen? Ganun ho. Pero alam niyo po, ang hindi ko makalimutan sa mga gulang ko lang matindi talaga na talagang I treasured it so much. Pagdating po sa simba, 7 kilometers ang simbahan namin. Mula po sa aming bahay, sa baryo. 7 kilometers po yan. Pero pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, ang tatay ko lagi yan. We will go to church. Hindi sabi, you go to church. No, we go to church. Iwanan natin lahat dito. Lahat ay punta sa church. Kaya ang aming truck, may truck ko kayong dikarga na nilalagyan ng truck, ganyan. Pag Sabado po yan, naka-ready na po yan. Dahil pag Sunday morning, lahat kami punta sa church. Kasama na po yung mga workers dyan sa tubuhan. Tubuhan kasi sa Negros eh. Alam niyo mga kapatid ko, yun po. Kaya yung kaming siyam na magkakapatid, involved talaga kami. Sunday school, choir, lahat yan, involved kami. Sabi ko nga sa inyo, lagi kong binibida, ang nanay ko is the oldest choir members in the church. 80 na si nanay ko, kumakanta pa. Alto yung nanay ko eh. Oho, kasama ng mga youngsters. Hanggang wala na siyang boses kasi tumanda na talaga. Namatay ng 92. Si nanay. Pero she was really a faithful person. Ganon din yung tatay ko. Ang tatay ko po talagang supporter, mahal na mahal niyang pastor namin. Pinagtatanggol niyang pastor. Ganon po. Tapos lagi yan, dala kami sa simbahan. Dala kami sa simbahan. Okay? Their example was our treasure. Sa palagay nyo, kayang bilhin ng pera yan? Hindi. Kaya I'm so glad. Pakikita ko yung nanay, tatay, buo, pupunta sa simbahan. Ang sarap tingnan eh. Opo. It's really a treasure na hindi kayang bayaran ng salapi. Pero that is how raising our kids, our children. Na pagkasama natin ang pamilya natin, naglilingkod sa Panginoon, mapanayapat. Hindi po perfect, hindi po walang problema. Dumarating ang problema, pero lagi po ang Panginoon ang nauuna. At lagi pong naaayos. Amen? Okay? Forget not. Ito ang sabi niya, ang instruction, set their hope in God. Kaya, example ng parents dyan. Forget not the works of God. Amen?
Ano pa? Okay. To keep His commandments. Sundin talaga yung salita ng Diyos. Makita sa buhay ng mga matatanda, ng mga magulang, kung paano ang prinsipyo ng salita ng Diyos isinasagawa, ina-apply, at susundan niya ng apak ng ating mga anak. Amen? Amen? Okay? That they might not be as their old folks. Hindi gagayahin nila yung mga mali. The mistake of those ahead of us must teach us a lesson not to commit the same mistake all over again. That will serve as a warning. Tama? Amen? Okay? Tapusin na natin kasi umover na tayo. 12:04 na. Pambihira. Di bali na. Total, matagal-tagal na rin akong hindi makapag-preach. Ubusin ko na ngayon. Para isang buwan, di nyo ako marinig. Iba na marinig nyo. Okay? Okay. God's provision. Pakita ko sa inyo God's provision. Tingnan nyo po. Ito po. Nais ko makita nyo to. Ikapin nyo ito po. Ang provision ng Diyos never falter and never come short. Okay? Una, God's provision can come even in unpleasant place. Ang provision ng Diyos kahit na sa lugar na hindi maganda, pwede nandoon pa rin. Bakit? Wilderness yun, unpleasant yung lugar eh. Pero nag-provide si God? Yes. God's provision can penetrate even the unpleasant place where you are. God can. Hindi niya pwedeng malimitahan. May unpleasant place, hindi pwedeng limitahan ang provision ni God yan. God can always provide. Even in unpleasant place. Number 2, God's provision can come even with ungodly bad attitude. Pag anak ka ng Diyos, kahit sama pang ugali mo, puprovidean ka talaga ng Panginoon. Tama, hindi, mga magulang. Hindi lahat ng anak natin mabuti ugali. May mga masamang ugali, may mga tigas ulo. Pero tanong, nakakakain pa rin ba kahit matigas ulo? Yes. Nakakain pa rin kahit pasaway? Yes. Bakit po? Kasi tayo kung minsan, mga pasaway din kay God, pinoprovide pa rin ang need. God's provision can come even in ungodly, bad attitude. Ang bad ang attitude nila, pero for 40 years, nagtiis ang God. 40 years, nagtiis si God eh. Sa kanila. Pero provided. Kahit na mga ugali nila ang sama-sama. Kahit di sila niwala sa Diyos. Provided pa rin. Pero provided lang. Hindi, provided po ang needs, hindi ang wants. Nakinig kayo, may gusto niyo ma-provide pati wants? Oo. Hindi lang i-provide ni God yung needs. Alam niyo kung anong gagawin niyo para ang wants ma-provide? Behave. Behave! Have the good attitude. Even the wants will be provided. Bakit po? Granted na yan, as is na yan, na ano, pag anak ka ng Diyos, ang needs provided. Pero pag bad ka, pasaway ka, ang wants hindi provided. May grounded pa nga eh. Sunshine, isa lang ang ice cream. Isa lang. Ipasaway. Pa, pwede ba? Ano? Sunday naman ito ngayon, pwede bang lilipat ako ng bahay? Behave! Titingnan ko ngayong linggo kung behave ka. Pag hindi ka behave, hindi ka makakaalis sa linggo. Saan si Sunshine? Wala! Misbehave. Tapos, grounded na. Ha? Masakit yung tiyan. Kawawa naman si bunso ko. Masakit pala tiyan. Sorry po, kasalanan ko. Kailangan alam mo dapat ang sitwasyon. Mahirap yung i-judge mo na kag, ha? Nagtitinda na, bad yan, bad! Sabi ko, walang magtitinda ng ice cream habang service. Hindi mo alam? Hindi ka nakikinig.
No, kasalanan, promotor pa na itong kuya eh. Ito lang ang una at huli. Sunshine, tandaan mo, pag-service, walang magbubukas ng business. Bakit? Bad example. Si pastor magtuturo, pag linggo, isara yung business, tapos siya nagbi-business pag linggo. Hindi pwede. Bad example si pastor. Tak, sige na. Okay lang yan, baby. Okay? God's provision can come even in ungodly and bad attitude. Tandaan ha? Okay? Ito pa, pangatlo. Magandang maganda. Pinakapanghuli. God's provision is based upon His goodness, not upon your goodness. Kasi ang lahat ng goodness natin ay oftentimes my goodness. Tama ba? Tama nga naman tayo. Pag goodness natin, ang tawag nun, my goodness. Hello? Ang provision ni God, base sa kanyang goodness, hindi sa atin. Amen? Kaya, kahit napasaway ka, pinagpapasensyahan ka. Ang galing talaga ni Lord. Lord, thank you po. Amen? Oo. Paano ang God's provision? Kahit unpleasant place, tuloy. Kahit na ungodly, bad attitude, tuloy. Bakit? Kasi nakabase sa kanyang kabutihang loob. Basahin natin yung verse, then I will close. 52 to 55. But made his own people to go forth like sheep. Ang titigas na ng ulo. Pero pambira, like sheep. And guided them in the wilderness like a flock. Okay, tuloy. And he lead them on safely, so that they feared not, but the sea overwhelmed their enemies. And he brought them to the border of this sanctuary, even to his mountain which his right hand and had purchased. Okay. He cast out the heathen also before them, divided them an inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents. Okay? So dyan po makikita natin ang goodness ni God. Nandyan. Kaya tatandaan nyo, kahit niya na lang maalaala nyo, ang provision ng Diyos ay nakabase sa kanyang kabutihan. Kahit mayroong lugar na hindi ka nais-nais, kahit ang sitwasyon hindi ka nais-nais, hindi pa rin magkukulang ang provision ni God. Even in unpleasant place or unpleasant situation, God's provision continues. And then even in bad spirit and bad attitude, God still provide. As I close, ay ito. Psalm 73, 25 and 26. Ang sabi doon, 25 and 26, remember the verse, ha? Huwag niyong kakalimutan. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desired beside thee. Companionship with God. Sabi niya diyan, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ang mana ko ay God. Naalala nyo nang sinabi ko dito, mayroon kaming mamanahing lupa sa Visayas. Kaso lang mas marami kami. Pero mo 9 kami. Ang laging bukang bibig ng tatay ko, mga anak, hindi ko kayo pamamanahan ng material. Pamamanahan ko kayo ng espiritual. Alam nyo kung ano? Ang mana nyo si God. Pag si God ang mana nyo, saan man kayo magpunta, hindi kailanman kayo mapifail at mamumulubi sa buhay because ang provider ang pinamana ko sa inyo. Ang source ang pinamana ko sa inyo. God should be your portion. At mga anak, pag yan ay nangyari sa buhay nyo, makikita nyo, sa pagtanda nyo, you will always appreciate God. Amen? Yan lagi po, tinitreasure ko, kaya pag nag-uusap, katulad kayo, nag-uusap kayo ng mga kapatid ko, talagang
We have a godly heritage. We praise the Lord. Ni-raise tayo ni nanay at nakatitatay sa paglilingkod sa Diyos. At hindi kailanman natin, kaya ito ang yamang kailanman hindi kayang bayaran ng pera. The Lord is my portion. The Lord is my inheritance forever. It is good for me to draw near to God and to put my trust in Him. Verse 24, guided by His counsel, therefore God's provision never falter to those who hope and trust in Him. Shall we all stand up? And shall we be a people that will say, God's provision will not falter in my family because my portion, my guide, my counsel is the Word of God. And God, in God, my hope is, and in God is my trust. Will you make that in this life? Will you make that commitment? Father, mother, children, will you make that commitment to the Lord? Nasabi ng Panginoon, ikaw po. Ikaw. Yan din sinasabi ko sa mga anak ko. Ipamamana ko sa inyo ang Diyos. Pag namanaan nyo ang Panginoon, ang buhay nyo ay hindi magiging miserable sa lupa. Saan man kayo mapupunta? Kaya kailangan ng determinasyon, kailangan ng dedication, kailangan ng surrender sa Panginoon. Follow God's will. Will you do that? Young people man kayo, adult man kayo, the altar is open, you come and pray if you want God to be your portion forever. Come on. Sige po. You can bring your family to the Lord. You can ask the Lord. Young people must determine while you are young to decide to put God first in all that you do. A complete surrender to the Lord will help you. What? Will help your life focus on. Ako, nakadesisyon na ako. Natapos ko na po ang desisyon ko sa aking personal na buhay. Alam nyo ba, bilang magulang ko, anong pinagpipray ko ngayon? I'm praying that God will continually guide my children to follow His will in their life. Di ko po alam kung sila yayaman. Di ko po alam kung sila ay maging pulubi. Di ko po alam kung maging katamtaman lang ang kanilang buhay. But ako, bilang tatay, kami bilang pamilya, lagi kong sinasabi, makikita ko lang kayo, naglilingkod kayo ng tapat sa Diyos. Panatag ako. Masaya ako. Na makita ko kayong tuloy-tuloy na naglilingkod sa Panginoon. Inunan nyo ang Panginoon. Hindi kayo ipifail ni God sa inyong buhay. Heavenly Father, Lord, I pray and entrust everybody today. Salamat po, Panginoon, na kayo ang Diyos that can furnish a table, that you can provide even in our crisis, even in our difficulties, nandyan kayo. Lord, you always sustain our families. You always keep on providing for us. We are grateful. We are so indebted to you, O God. Kaya tulungan nyo kami na patuloy kaming magpursiging maglingkod kahit na si sitwasyon namin. And you made a promise that you will always keep us safe. You will always keep us secured. And Lord, tulungan niyo po ng aming next generation na ganun din ang mangyayari sa kanilang direksyon sa buhay. Na kayo lagi ang kanilang isisik, kayo lagi ang kanilang uunahin. Because pag ito ay kanilang ginawa, Father God, their life will really be blessed and they will be guided well. Patnubayan niyo ang every family sa simbahan. Secured every families. Bless all the families that are members of our church and everybody that are listening to us. Tulungan niyo ang bawat pamilya. Na lagi kayo ang mauna at pag kayo nauna, Panginoon, alam namin, hindi kayo kailanman, hindi niyo bibiguin ang aming mga hinahangad. Patnubayan niyo kaming lahat and we give you all the glory and all the honor. And Lord, salamat sa mensahe. It is longer, but Lord, we pray na lahat po ay na-fulfilled, na-satisfied, na-provide niyo ang needs spiritually. For this all I pray in Jesus' name and all the people say, Amen and Amen.